Hello mga mom and sir! Welcome po kayo dito sa aking channel, ang Momfleurs Channel, mga kalingap, ka-business, kalangga. Welcome po kayo, welcome po kayo dito sa aking channel. Pag-usapan po natin ang love team pa rin po, kaya lang, hindi po muna, pahinga muna tayo sa love team ng kalingap, dito muna tayo sa love team ng ka-business. Pero this time po, medyo malungkot kasi pag-uusapan nating love team ay naghiwalay na. Ang kalabong, si Clarissa at saka si Bong, ayan, ang kanilang maikling love affair ay medyo nagkakaroon ng mga intriga at issue. Kasi nga po si Bong ay nakipaghiwalay dito kay Clarissa, yung kanyang girlfriend na OFW. So, gusto ko lang po kasing magbigay na reaksyon o ng sarili kong opinion kasi dun sa mga nababasa nating mga komento, kasi ito palang si Clarissa ay meron palang YouTube channel, and dun sa mga komento rin na nababasa ko, marami doon ang nagsasabi na sinusulsulan, parang scripted ang mga nangyayari, no? Sa mga napapanood sa vlog. Maybe marami ring nagtatanggol kay ka-business. Kaya lang, sinabi naman ni Clarissa na kapag ka-basher ay talagang deleted ang mga komento. So, ang punto ko dyan is, paano magiging scripted o paano matuturuan si Bong ni naka-business? Samantalang kung kayo po ay matagal ng taga-subaybay ni naka-business, alam na alam po natin ang karakter ni Bong, na hindi po yan natuturuan. Hari po si Bong ng sarili niya. Pag ayaw-ayaw, pag gusto-gusto. Di po ba? Kahit nga po nakikiusap si ka-business dyan pagka sinabi niyang ayaw iinit lang ang ulo niyan at aalisan ka niya, mag-walk out lang. Kaya, imposible yung mas pagbibintangan natin si ka-business na siya yung nagmamaniobra ng tungkol dito, no? Sa mga feelings or sa mga napapanood natin kay Bong, pakikipaghiwalay ni Bong, kay Clarissa. I don't think so. Sa opinion ko, sariling desisyon niya ni Bong. And kung bakit nagkaroon ng parang nakapag-decide si Bong ng ganyan, I think ikaw rin, Clarissa, makakasagot niyan di ba? I think meron kayong pinag-usapan dyan. Kasi parang matindi yung emosyon dyan ni Bong Kahit nga itong 3Ms, di ba, na good vibes lang pag binibiro si Bong. O nung nabiro si Bong tungkol dyan kay Clarissa, ano ba yung sinabi ni Bong dyan? Parang baka, basta may sinabi siya dyan, baka gusto niyo pagmumurahin ko kayo. Or something like that, ano. So, matindi ang galit ni Bong, matindi ang emosyon niya dyan. And kung ano yung dahilan, tanging si Clarissa at si Bong lang ang nakakaalam yan. So, dun naman sa punto, talagang pupuntuhin natin dito sa reaction natin dito, ay yung content actually, yung content ni Clarissa sa kanyang YouTube, no? Clarissa, siguro, at para doon sa mga supporters ni Clarissa, once and for all, total naman, nasabi mo na hindi ikaw, di ba? Naklaro mo na hindi ikaw ang nakipaghiwalay, kundi si Bong. Siguro, enough na yon, no? Nasabi mo na yung gusto mong sabihin. I think, enough na kasi pag patuloy na kino-content mo si Bong, pwede kang malagay sa dyan, alanganin kasi kumbaga, may permiso ka ba na para may content mo si Bong kasi ginagamit mo yung mga picture ni Bong, although yung picture na yan, pag-aari mo, at may permiso si Bong, nangkunan mo yan, pero ibang usapan pagka ini-upload mo na sa social media. And besides, kapag, yan nga lang ang dami nang nagsasabi sa'yo na user ka, na manggagamit ka lang pala, na gagamitin mo lang pala si Bong, para, di ba, ang masasakit yun, ikaw nga, sabi mo nga, ayaw mo ng bashers. So, para iwas bashers, wag mo na lang i-content
excuse me, si Bong, dahil alam naman natin na okay, ang galing, dumadami ang subscribers mo. Pero alam naman natin din na yung mga subscribers na yan, ang majority niyan, kung hindi man lahat, ay galing din sa subscribers ni Ka-Business kasi doon ka nakilala sa Ka-Business, di ba? And isa pa, no, isa pang gusto kong puntuhin dito, parang nakakalungkot. Nalulungkot ako kasi kahit maiksi lang yung pinagsamahan nyo nila Ka-Business, ano na, pero maganda naman, di ba? Yung, kumbaga tignan natin kung paano ka trinato nila Ka-Business. Yung sandaling panahon na nagbakasyon ka, di ba? Na nagkakilala kayo ni Bong. Ikaw na nagsasabi, di ba? Sabi mo, hindi matutumbasan yung ngiti ni Bong nung magkasama kayo, di ba? There's something, no? Maganda yun. And kaya ang sa akin, kung dahil dyan sa vlog mo ay mababash sina Ka-Business, unfair naman sa family Ka-Business na trinato ka na kapamilya nung sumandaling nagbakasyon ka dito sa Pilipinas. Kasi yung mga parang yun lang pag hindi mo pagbanggit sa channel na Ka-Business, nire-refer mo to as kabila, di ba? Hindi maganda yon. Tapos yung sa vlog, sa live mo, paulit-ulit mo sinasabi na parang hindi maganda yung kung sino po nakakaalam ng number ni Bong, paki-comment lang. Pwede na mo naman yun idirekta kina Ka-Business na hingin kung talagang ang gusto mo ay magkaayos-ayos, magkausap kayo ni Bong na hindi ka paghihinalaan. So sabi mo, nagme-message ka, hindi nasisin o hindi sinisin, isip-isip tayo, bakit? Bakit hindi sinisin? Baka naman, Clarissa, nung mga panahong may problema kayo, nagka-problema kayo ni Bong, hindi mo agad ni-reach out ang mga Ka-Business, especially si Miss Ka-Business, ang dali niyang sumagot. Baka naman mas nauna pa ang social media na makaalam sa problem, no, ninyo. Maaaring ganun. Or, halimbawa, di ba, na hindi nare-read ni Mrs. Ka-Business, di ba? At talagang desidido ka na gusto mo na makipag-ayos or maliwanagan ang lahat, alam naman, meron siguro, no, na friend ka or kahit sa kapatid mo na alam ang bahay ni Ka-Business, pwede, di ba, na pumunta ka doon and then habang nandoon yung friend mo, kung sino man yung, kumbaga, yung parang ano man tawag dito, yung pumunta kina Ka-Business, pwedeng tumawag ka doon and then right away magkausap kayo, 'di ba? Kasi walang usapan na nagiging maganda pag dinaan sa social media. Kasi ano 'yan 'di ba? Lalo may mga magagatong-gatong 'yan, mga bashers ganyan, 'di ba? May mga sabihin natin may mga bashers ng Ka-Business na gustong-gusto yung ginawa mo. Magkakaroon sila ng parang pagkakataon na i-diis si Ka-Business, which is sa tingin ko napaka-unfair naman yan. Kasi ako sa tingin ko, wala namang masamang ginawa ang mga Ka-Business, di ba? Napapagbintangan sila doon sa mga decision ni Bong. Ako, kasi mula pa nung nakuha o natulungan ni Ka-Business sila Bong, nakita natin yung ugali ni Bong, hindi mo madidiktahan yan So, malabo yun, no? Yung mga, ang tawag dito, mga akusa kina Ka-Business. Siguro, yun nga, bagamat hindi mo hinihingi yung payo ko bilang isang manonood, karaniwang manonood, mapapayo ko para hindi ka hindi ka maakasuhan na manggagamit ka, na user ka, stop muna ang pag-content kay Bo. Mag-stick ka na lang doon sa dati mong content bilang buhay OFW. And anyway, medyo mataas na naman ang mga subscribers mo, di ba? And mas maganda yun. Hindi ka pa kumbaga, tataas ang channel mo, makikilala ka bilang ikaw, Clarissa, hindi yung Clarissa na ginamit si Bong o ginamit ang mga Ka-Business, no? So, tingnan po natin muna ang mga pagkakamali
ng bawat isa, hindi yung tayo ay magmamalinis, and then ang ating ibababa ay yung kapwa natin. Hindi po maganda yon, and tingnan po natin na sana nga, no, matigil na to, maayos na to. Kasi ako sa tingin ko, parang nag-decide na si Bong. Nag-decide na si Bong na ayaw niya na, and ano natin siya, kumbaga sa move on na tayo. Hayaan natin kung saan siya maligaya, hayaan natin kung saan niya gusto, kung saan siya matatahimik. Kasi ganyan nga sana, kayo na nga sana, maganda na nga sana ang mga balakid. Pero ayan, merong mga nangyaring hindi maganda, tanggapin natin siguro na hindi kayo para sa isa't isa. So, with that, mga ka-business, mga kalingap, hanggang dito na lang po muna ang ating usapang kwentuhan. Hanggang sa susunod po na ating mga kwentuhan. God bless.